Alright mga tol, tara po pag-usapan natin ito. Kamakailan lang po ay ginulantang po tayo. Nagulat po ang marami sa nangyari po na pagsisiwalat ng katotohanan sa dismissal sa serbisyo nitong si Joel Villanueva ay tila ibinasura na po ito ng nakalipas po na ombudsman. Pero ngayon po pinag-uusapan po ngayon na ito pong ginawa niya ay questionable po. Umpisahan na po natin ito, no? Pero kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Malaking tulong din po yan sa ating channel para mas makapagpatuloy pa tayo. So yun na nga, umpisahan na natin to. So ayan nga mga tol, ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol pa rin sa dismissal order na ibinaba ng dati pong ombudsman na si Conchita Morales. No? At ito po ay tila hindi po umusad, hindi po ito pinakinggan at hindi po marami pong mga dahilan, lehitimo na dahilan ang marami pong meron pong kapangyarihan po na dapat sana ay pinatupad po yan. Disclaimer lang mga tol pero ayon po sa ating pagsasaliksik ay yun po yung lumalabas na may mga debate, may mga diskusyon po sa dismissal order po na yan ni Conchita Morales kay Joel Villanueva. Pero eto nga po, ngayon lumalabas po yung ilan sa mga detalye kung paano po ang nangyari po dito, kung paano hindi na ipatupad at kalaunan lahat po tayo ay nagulat sa ginawa po ni Martires, ang pinaka-recent na naging ombudsman. Sapagkat ngayon po ang ombudsman na kasalukuyan ay si Remulla. Ngayon po, pakinggan po natin kung ano po ang nangyari at ano po yung tingin natin na questionable sa ginawa ni Martires. Panoorin po natin ito. Sa studio, si Bicolsaro Party List Representative Kong Terry Ridon. Kong Terry. Ayun na nga, pinag-usapan natin yung binabanggit na, ang sabi ni Ombudsman Remulla kanina, this was a surprise. Secret decision kasi. Pero teka, Kong Terry, mag-backgrounder muna tayo. Ano yung pinagmulan nito? Kasi, 'di ba, hihiling sana, no, ang ombudsman ng sa Senado, no, na ipatupad yung dismissal order apparently noong 2016 kay Senator Joel Villanueva. Tama. Tapos anong nangyari? Hindi, balikan muna natin yung pinaka-recent na gusto sanang gawin ni Ombudsman Remulla. Yes, I-implement niya sana ngayong ombudsman siya yung dismissal order. No? Pero I think na-find out niya na 2019 na-dismiss yung po administrative case laban kay Senator Joel. No? Siyempre, ang batayan po ang ombudsman noon ay si... noong 2019, si Ombudsman Martires. No? Pero in 2016, ombudsman ay si Ombudsman Conchita Carpio Morales. No? Yes. Pero ang pinagmulan po niya talaga, merong kaso si Senator Joel over PDAF, the misuse of funds. yung PDAF. No? Siya po ay kongresista. Si Bac Party List. No? But again, yung binabanggit ko bago nag-gap, I think yung pinaka-important question talaga dito sa buong tama ba o mali yung dismissal nito pong bagay po na ito ay kailan nag-file si Senator Joel na kanya pong motion for reconsideration noon pong 2016. Kasi malinaw po yung rules ng ombudsman for motion for reconsideration. Kailangan pong ma-file yung motion for reconsideration 10 days from receipt of the decision. Sa loob ng 10 araw. So ibig sabihin, kung November 2016, release po ni Ombudsman Morales yung pong decision niya. So, more or less, dapat nakapag-file ka
within November and December. No more than December 2016. Okay. So yun Nagawa yung- ba Hindi, niya? so yun yung very important question. Okay. Dalawang tao lang po yung pwedeng sumagot nun. Si Ombudsman Morales, si At- Senator Joel, at syempre rin pala, si Ombudsman na Martires. Oo. Kasi, kumbaga, pagka nag-file si Senator Joel beyond December 2016, Paso na. parang hindi ka dapat nag-file ng MR. Oo. So, ibig sabihin, kung hindi ka nag-file ng MR, dapat hindi dinismiss ni Ombudsman Martires yun noong 2019. Meron ba tayong dokumentong nag-file siya ng MR? Hindi, kailangan natin mahanap yun. Oh, Diba? So, kaya ang binabagit natin, 3 tao lang po ang makakalam nun. Ombudsman na Carpio Morales, Ombudsman Martires, Senator Joel Villanueva. Kasi very precise yung pong rule ng Ombudsman. Ang MR, Motion for Reconsideration, no more than 10 days from the receipt of the decision. So, ibig sabihin, dapat nag-file noong November 2016, December 2016. At kung hindi, at hindi pumasok doon sa 10 days, O di improper ho yung MR na final. Kasi ibig sabihin, talagang immediately executory, final and executory na po yung dismissal versus Senator Joel. Ibig sabihin, hindi dapat ginawa ni Ombudsman Martires noong 2019 yung pong dismissal ng kaso po na ito. pero dun, para naman doon sa mga nagtatanong, Kong Terry, ito, yung kaso nag-ugat nung siya ay kongresista. Pero bakit siya dinidismiss bilang isang senador? Well, kasi yun nga yung sinasabi nga nila na dapat kumbaga, debate yan sa legal eh. In fact, maraming magsasabi dyan na pwede ba talaga? Meron man jurisdiction sa mga senador at kongresista yung pong ombudsman. Pero ang totoo, ang practical effect niyan sana kung may perpetual disqualification, yung pagtakbo niya supposedly nung I think 2022. Aha. Hindi ba? Kung hindi yun na-dismiss, perpetually barred siya, baka dapat hindi siya nakatakbo noong 2022. So may domino effect pala na posibleng maapektuhan yung kasalukuyan niyang termino bilang senador. So yun mga, I think, but very precise lang yung factual question eh. Kailan nag-file si Senator Joel ng kanyang motion for reconsideration sa ombudsman? November 2016 ba yan? December 2016 ba yan? Or beyond 2016? Ayun, at kung hindi nga, dapat, walang epekto, hindi na-dismiss yung kaso. Tama. Kasi actually, ang question ko nga, kung na-file yung by November at December 2016, mahaba pa yung panahon na ombudsman si Ombudsman Conchita Carpio Morales eh. 2018 pa siya nag-retire eh. So, ang gusto ko malaman, lumapag ba sa lamesa niya yun within 2017 and 2018? At bakit nga sa ibang ombudsman na-dismiss? Yun na nga. So, kumbaga, those are very factual questions na yung 30 mga personalidad po ang pwede pong sumagot. Ayan ang aabangan natin sa mga darating na araw kung ano ang magiging tugon ng mga nabanggit na personalidad. All right mga tol. So nakita naman po natin yung talakayan po dito, no? Kung paano po hinihingi ng mga tao po yung MR na sinasabi, motion for reconsideration. Tama po ba? So may mga debate, kaya nga po nasabi ko sa inyo eh. Merong mga usapin po ang ombudsman ba dapat merong sakop niya ba itong Senado o ang mga kongresista, 'di ba? Sa pagdi-dismiss lalabas po na parang sinasabi nila ay hindi nararapat. Pero kung titignan po ninyo, ako nga po tinitignan ko ng mga nakakaraan yung batas, 'di ba? At sabi nga po dun sa kung di po ako nagkakamali, do your own research. Ayon lang po ito sa aking pagtitingin-tingin. Ay sabi po sa Section 13, Article 6 ng 1987 Constitution at Section 21 ng RA 6770, the Ombudsman shall have disciplinary authority over all elective and appointive officials except those removable only by impeachment. So ibig sabihin kung ayon lang po sa akin pagkakaunawa dahil lang ang sa korte naman po talaga yan ilalabas yung pinali na interpretasyon dyan sa batas na po na yan. Pero ako po, ayon po sa aking opinion lamang ito, hindi po ako eksperto. Pero kung titignan po natin yung sinasabi na the Ombudsman shall have disciplinary authority over all elective and appointive officials except those removable only by impeachment. So ibig sabihin,
ayon sa aking pagkakaunawa, yung wala lang, hindi lang maaabot ng disciplinary authority ng ombudsman ay yung mga removable only by impeachment. Ang alam ko po, ito pong mga congressman, itong mga senador, hindi naman sila by impeachment, no? At for the record, 'di ba? Correct me if I'm wrong, 'di ba? Ang paggagawad ng pagdidisiplina, paggagawad po ng pag-exercise ng kapangyarihan ng ombudsman ay nakita na po yan sa maraming pagkakataon. Sabi nga po ay naging halimbawa dito yung ibang mga posisyon sa mayor, 'di ba? Sa mga mababang posisyon, pinakita na po yan na nangyari po yan. At dito, bakit hindi po nangyari, 'di ba? Ang question nga po diyan dahil ba yan ay tropa siya ng Duterte administration. Tama po ba? So, questionable lang po sa akin yan. Baka hindi naman, no? Hindi natin alam, pero ang point lang, parang luto, no? Kasi appointee ang dating ombudsman ng Duterte administration na si Ombudsman Martires. Appointee po siya. Ngayon, siyempre, suporta po ito sa mas malamang sa Duterte. Diba? Kaya questionable ang kanilang mga palitan dyan at ngayon mukhang nahahanapan po sila ng butas dito sa nangyari pong ito. No? Ikaw, anong masasabi mo dito na mukhang may kailangan linawin po dito sa sinasabi na dapat sana ay dismissal order, dinismiss yung dismissal order. Nako po. Ginawa po yan ni Martires at ano bang magiging tugon, mga progreso po dyan, abangan po natin yung mga sagot po nila. May MR ba? No? Dapat daw po, sabi dito sa balitang pinanood natin, within 10 days after na i-release yung disorder na tuloy mo sabi natin, dismissal order na ibinaba po ng dating ombudsman na si Conchita Morales. So, ikaw, anong masasabi mo dito? Luto ba to? Talagang dapat may mapanagot, no? Ano ba? Anong tingin ninyo? Anything? Comment down below. Pag-usapan natin sa comment section. Magre-reply po tayo dyan as soon as possible. And, syempre, don't forget to hit the subscribe button and notification bell. Malaking tulong po yan sa channel natin para mag-grow tayo at makapagpatuloy. And, syempre, para updated ka na rin sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.